Sa ibang panig naman ng labanan, ay makikita natin na ang grupo ni Jaewoon ay inuubos na ang mga kalaban. Dito ay binanggit ng announcer na ang natitira na lamang sa GT Knights ay Song Suho na ngayon ay kinakalaban ni Byum. Dahil dito ay sinabi din ng announcer na nakakasigurado na ang panalo ng YSM sa round na ito. Ngunit kasasabi pa lang niya nito ay bigla namang lumabas ang malaking bilang ng mga Jaron, at ang mga ito ay patungo sa grupo ng YSM. Dahil dito ay pinipigilan sila na mapuntahan si Byum upang tulungan. Sa puntong ito ay 5 na lang din ang natitira para sa team ng YSM at kailangan pa nilang matalo ang lahat ng mga ito upang mapuntahan nila si Byum at kung sakaling maubos sila ng mga halimaw na ito at matatalo ng kalbo si Byum ay magkakaroon pa ng reversal sa laban na ito. Samantala nagpapatuloy pa rin ang palitan ng atake sina Byum at ang kalbong kalaban nito. Habang ginagawa nila ito ay binanggit ng announcer na ang kanilang laban ang magdidikta kung sino ang mananalo sa round na ito. Pagkatapos sabihin ito ng announcer, ay nagpatuloy pa sa labanan ang dalawa, ngunit wala pa ring makikitang nananalo sa kanila, at wala pa ring nagtatamo ng matinding pinsala. Samantala habang nangyayari ito, ay sinabi ng kalbo na kung hindi dahil sa kanyang ability na magtago sa mga anino, ay natapos na niya ang laban na ito. Habang sinasabi niya ito, ay muli niyang naramdaman si Byum sa kanyang likuran, kaya agad niyang iwanasiwas ang kanyang sandata patungo sa kanya. Saka sinabi na wag na niyang patagalin ang laban na ito. Matapos nga niyang gawin ito, ay bagamat nakaiwas si Byum mula sa atake, ay nagawa pa rin siyang tamaan sa kanyang mga hita. At nang mapansin naman ito ng kalbo, ay naisip niya na pagkakataon niya na ito, ngunit nang atakihin na niya sana ito, ay bigla siyang natigilan at napatanong sa kanyang sarili kung bakit hindi nito nagawang iwasan ang ataking iyon dahil pwede naman siyang magtago na lamang sa sarili niyang anino. Habang iniisip niya ito ay mayroon siyang naisip at dito nga ay napagtanto niya na marahil ang ability nito ay meron ding penalty kaya hindi nito nagawang magtago sa kanyang anino noong inatake niya siya. Dahil sa palagay niya ay normal lang sa mga malalakas na abilidad na magkaroon ng limitasyon. Naisip din niya na ang rason kung bakit ito biglang natumba kanina, ay dahil sa nadapa lang talaga ito. Sa pagsasaisip ng lahat ng ito ay tumawa siya, at sinabi na hindi niya dapat palampasin ang pagkakataong ito. Kaya sa sandali ding iyon, ay agad siyang sumugod patungo kay Byum. Samantala si Byum naman ay pinagpapawisan, na tila natataranta na sa pangyayaring ito, dahil bagamat sinadya niya na tamaan siya ng ataking iyon, ay hindi naman niya inaasahan na ganoon pala yun kasakit. Habang iniisip pa niya ito ay nasa harapan na niya ang espada ng kalbo at nakaakmang tatama na sa kanya. Ngunit matapos niyang ihampas ang kanyang espada, ay nagulat siya nang mayroong biglang nagsalita at sinabi na kung ihahampas niya iyon ng ganoon kalakas ay maaaring ma-stuck ito sa lupa. Habang sinasabi niya ito ay makikitang unti-unti nang lumulubog si Byum sa sarili niyang anino at pagkalipas nga ng ilang sandali ay tuluyan na itong nawala. At biglang lumitaw sa kanyang likuran na naghahanda ng mag-counter-attack sa kanya. Habang ginagawa niya ito ay nagpasalamat siya sa kalbo dahil sa kanyang pagkakamaling ito. Pagkasabi nga niya nito ay tuluyan ng tumama ang short sword ni Byum sa ulo ng kalaban at dito nga ay sinabi na rin niya na hindi siya nagtatago sa sarili niyang anino at sa halip ang lugar na ito ay puno ng anino ng reverse forest. Habang unti-unting nawawala ang katawan ng kalbo, ay lumabas na rin ang mensahe na nagpapakita na napatay niya na ito. Habang pinagmamasdan pa niya ito ay gulat na gulat pa rin si Byum sa kanyang nagawa, at matapos na makumpirma na talagang ngang napatay niya na ito, ay bigla siyang napasigaw sa tuwa. Dahil natalo niya ang isang kalaban na mas malakas kaysa sa kanya, samantala si Seo Monyeob habang pinanonood ito, ay ngumiti at sinabi na gaya nga ito ng sinabi niya sa kanya, na makakaya niyang magtagumpay kahit pa sa mas malakas na mga kalaban. Pagkatapos niyang sabihin ito ay makikita na patuloy pa ring sumisigaw si Byum sa kagalakan at naiiyak pa. Dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nagawa. Pagkatapos ng first match na ito, ay nagpatuloy ang laban at nagtapos ang buong game sa pagkapanalo ng YSM at ang naging MVP para sa larong ito ay walang iba kundi si Byum. Kasunod nito ay lumabas ang mga artikulo at mga video na nagpapakita ng naging laban ni Byum at kung paanong naging matagumpay ang kanyang unang pagsali sa official game. Samantala ang iba naman ay nagkukomento na ang mga taong nare-recruit ni Seo Monyeob ay nagpapakita ng mga kahangahangang performance. Habang ang ilan pa nga sa mga ito ay nakilala si Byum na naglaro noon sa Youth League, ngunit hindi nila narinig ang pangalan nito.
Tanging si Seomonyob lamang ang nakatuklas sa kanyang mga abilidad. Kaya binanggit ng mga ito na ang araw na ito ang simula ng paglabas ng bagong star ng YSM team. Habang nagpapatuloy pa ang announcer sa mga papuri sa YSM team, ay tumayo na si Seomonyob at sinabi na tama na yon para sa araw na ito. Naisip din niya na ang laban na ito ay nagpakita sa kanya na ang kanilang bagong damage dealer na si Bium at ang kanilang bagong second sub-leader ay napatunayan na sila ay kapakipakinabang. At dahil dito ang promotion nila patungo sa First Division ay magiging madali na. Pagkatapos nito ay sinuri niya ang mensahe na dumating sa kanyang cellphone at nasabi niya na dahil dito ay lalong magiging mas madali ang kanilang magiging mga laban. Kaya napaisip tuloy siya kung ang gagawin na lang nilang goal ngayon ay ang maging champion sa World Championship para naman maging interesante ang mga bagay-bagay para sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, habang nasa loob ng bahay si Seomonyob ay napabulala siya na siya ay bored na. Dahil sa sandaling ito ay wala na siyang magawa dahil ang lahat ng mga bagay tungkol sa team ay inaasikaso na ni Coach Gabriel. Naisip pa nga niya na dapat ay hindi na lang niya ito kinuha at ipinanatili na lamang si Coach Choi, sa gayon ay mayroon siyang inaasar-asar pag pumupunta siya sa headquarters. Binanggit din niya na lahat na ng mga TV drama ay napanood na rin niya at wala na siyang mapapanood na bago ngayon. Naisip pa nga niya na marahil ay mamamatay na siya sa pagka-bored sa lugar na ito. Habang patuloy na naghahanap ng mga bagong palabas na mapapanood, ay nananatili pa rin na wala siyang magustuhan sa mga ito, kaya pinatay na lang niya ang TV at nagsimulang magmuni-muni. Samantala sa labas ng bahay, ay may isang lalaki na nakatayo sa labas ng pintuan nila. Habang nangingiti pa ito sa pagkakita ng bahay ni Seomonyob, ay pinindot na niya ang doorbell at nagsimulang tumawag kay Seomonyob. Pagkalipas naman ng ilang sandali ay sumilip na si Seomonyob para tignan kung sino ito, nang tatanungin niya na sana kung sino siya, ay napagtanto niya na kilala niya ito dahil isa ito sa mga kasamahan niya sa Seven Heroes at tinatawag din na Red Star of France o God of Axe na si Eric Thiram. Habang tinatanong ni Eric kung bakit siya ipinapakilala ni Seomonyob, ay napakamot naman sa ulo ito at sinabi na sa palagay niya iyon ang tamang oras para gawin iyon. Pagkatapos ay tinanong naman ni Seomonyob kung ano ang ginagawa niya sa bansang ito. Sinabi naman ni Eric na narinig niya na nagpunta siya sa France, ngunit hindi man lang niya siya nagawang bisitahin, kaya ikinalulungkot niya iyon. Sinabi naman ni Seomonyob na binanggit niya sa mga reporters noon na kung pupunta siya pa sa Paris ay ipaalam sa kanya sa gayon ay makapagkita sila. Kinumpirma naman ito ni Eric at sinabi na nakita nga niya mismo ang interview na iyon, ngunit ng mga oras na iyon ay nangingisda siya sa Atlantic Ocean. Ngunit pagkatapos niyang makita ang interview na iyon ay agad siyang nagsimulang lumangoy patungo sa France mula sa gitna ng karagatan, ngunit habang papunta siya, ay naligaw siya. Kaya hindi na niya siya naabutan. Tinanong naman ni Seomonyob kung bakit hindi na lamang niya ginamit ang bangkang sinasakyan nila sa gayon ay hindi pa siya naligaw. Tumawa naman ito at sinabi na iyon nga mismo ang naging dahilan kung bakit lalong nagagalit ang kanyang asawa sa kanya, at pinagbawalan na siya na mangisda. Natawa naman si Seomonyob sa kwentong ito, at sinabi na hindi pa rin siya nagbabago, dahil gaya pa rin siya ng dati. Habang ikinukwento naman ni Eric ang tungkol sa kanyang asawa, at kung paanong nag-aalala ito sa kanya, ay sinabi niya alam naman nito na hindi na siya dapat masyadong nag-aalala sa kanya, dahil sa kanyang swerte. Ang ability pala ng isa sa Seven Heroes na si Eric ay ang bad luck at survival instinct. Kaya dahil din dito ay naisip ni Seomonyob na hindi basta-basta mamamatay ang taong ito, dahil ang mga abilities na ito ay lalong lumalakas kapag kinakailangan na ng may-ari nito. At bagamat hindi niya alam kung ano ang eksaktong stats ng mga abilidad na ito, ay alam naman niya na ang kanyang survivability ay mas mataas kung ikukumpara sa ibang tao. At dahil na rin sa abiliting ito ay hindi siya basta-basta mamamatay sa mga walang kwentang dahilan. Habang nangingiti pa siya sa mga kakayahang ito ng kanyang kaibigan, ay lumabas naman ang asawa ni Junho at agad na natuwa matapos makita si Eric. Habang masayang kinakamusta pa niya ito, ay tumawa naman si Eric at sinabi na katulad pa rin siya ng dati. Pagkatapos nito ay naghanda si Seonghee ng pagkain para sa dalawa, sa gayon ay makakain sila habang sila ay nag-uusap. Habang masayang nag-uusap ang dalawang ito, ay sinabi ni Eric na hindi niya inaasahan na makakasama pa niyang muling kumain ng ganito si Seomonyob. Sumang-ayon naman dito si Seomonyob at sinabi na pareho din siya ng iniisip.
Pagkatapos ay tinanong ni Eric kung bakit niya itinago sa kanila na siya ay isang immortal, dahil ng mga panahong iyon ay nalungkot sila, dahil inakala nila na namatay na ito. Sinabi naman ni Simonyeov na hindi niya itinago ang bagay na ito, dahil noong bumalik lamang siya mula sa final dungeon, sa kanya pa lamang nakuha ang abilidad na ito. Dahil dito ay lalong nagulat si Eric, dahil noon palang mga panahon na iyon, ay handa na pala talagang mamatay si Simonyeov para sa kanila. Tinanong naman ni Simonyeov kung bakit siya nagugulat sa bagay na ito. Sumagot naman si Eric at sinabi na namamanghala lamang siya sa kanya dahil nagawa niya iyon para sa kanila. Pagkatapos nito ay sinabi niya na bilang pasasalamat sa ginawa niyang iyon, ay mayroon siyang ibibigay sa kanya. Dinagdag pa niya na hindi na ito masyadong kailangan ngayon, kasunod nga nito ay pinakita niya kay Simonyeov ang isang bagay na tinatawag na Dungeon Return Stone. Ito ay isang bagay na maaaring magpahintulot sa kanila na makatakas mula sa isang dungeon, at nangangailangan ito ng 12 segundo para mag-activate. Namangha naman si Simonyeov nang makita ito, at sinabi na mayroon pa palang mga ganitong bagay ngayon. Idinagdag pa niya na bagamat wala na itong pakinabang ngayon, dahil ang mga bagay na ito ay magagamit lamang sa loob ng dungeon, ngunit para sa ibang tao ay ginagamit pa rin nila ito bilang dekorasyon sa kanilang bahay. Sa kabilang banda si Simonyeov ay tila mayroong naisip, at agad na itinanong kay Eric kung magkano na ngayon ang ganitong mga bagay. Sinabi naman nito na hindi siya sigurado pero ang alam niya ay nasa mga 10 milyon. Sinabi din niya na dahil karamihan sa mga superhumans ay mayroon ito, ay hindi na ito ganoon ka-rare. At bagamat mayroon itong usage limit, ay hindi na rin naman iyon mahalaga, dahil wala na rin naman siyang paggagamitan nito. Pero sinabi pa rin niya sa kanya na mayroon na lamang itong 7 beses na pwedeng magamit. Sa kabilang banda si Simonyeov, habang pinagmamasdan ito ay naisip na sa pamamagitan nito ay maaari siyang bumalik sa lugar na iyon. Naisip din niya na bagamat nagpapasalamat siya kay Jaeho sa pagpapatira sa kanya, ay pakiramdam naman niya ay hindi siya nababagay sa lugar na ito, dahil kahit ano pa ang kanyang gawin, ay nais pa rin niya na bumalik sa lugar na iyon. Makalipas ang 2 araw ay paalis na si Eric sa kanila. Sa sandaling ito ay sinabi niya na gusto pa niya sanang manatili pa ng mas matagal, ngunit hindi na pwede dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Pagkatapos ay tinanong niya si Simonyeov kung gusto nito na mangisda sa Pacific Ocean, kasama niya, dahil napansin niya na marami naman siyang oras para dito. Ngumiti naman si Simonyeov at sinabi na ginagamit niya lang siya para magkaroon siya ng dahilan sa kanyang asawa para makapangisda. Kaya agad siyang tumanggi sa alok niyang ito dahil hindi rin siya stupid. Tumawa naman si Eric matapos marinig ito at sinabi na nakita niya ang kanyang mga binabalak kaya nakiusap na lang siya na tulungan na lang siya sa bagay na ito. Ngumiti din naman si Simonyeov sa kanya at sinabi na pasensya na dahil hindi ganoon ang kanyang mga hobbies. Kaya ipinayo niya na lang sa kanya na sa halip na siya ay isama niya na lang ang kanyang asawa, sa gayon ay mas maintindihan niya ang hobbies niyang ito. Habang naglalakad na ito palayo, ay sinabi niya na susubukan niya ito dahil marahil kung gagawin niya ito ay hindi na masyadong magagalit sa kanya ang kanyang asawa. Dinagdag pa niya na kung sakaling pupunta ulit siya sa France, ay kontakin siya, sa gayon ay makapagkita ulit sila. Sinabi naman dito ni Simonyeov na gagawin niya iyon. Pagkatapos ng maikling pagpapaalam na ito, ay nagsimula naman si Simonyeov para sa sunod niyang gagawin. At dito nga ay sinabi niya na aalis din siya patungo sa isang lugar. Pagkatapos niyang sabihin ito ay nag-impake na siya kanyang bag, at habang inaayos niya ang kanyang mga gamitin ay lumapit sa kanya si Jaeho, at tinanong siya kung saan siya pupunta ng ganito kaaga. Sinabi naman ni Simonyeov na aalis lamang siya para sa isang maikling bakasyon. Matapos marinig ito ay sinabi ni Jaeho na ito ay marahil abutin ng mga 4 na araw. Natawa naman si Simonyeov sa sagot niyang ito, at sinabi na talagang kilala na nga niya siya. Sinabi naman Jaeho na ganito rin ang kanyang ginagawa noon, na bigla na lang siyang nawawala at bumabalik pagkalipas ng 4 na araw. Sinabi naman ni Simonyeov na tama nga siya, dahil mayroon siyang sikretong lugar na kanyang pinupuntahan. Nagulat naman si Jaeho nang marinig ito, at tinanong siya na talaga bang mayroon siyang ganoong klaseng lugar. Tinanong din niya kung bakit hindi niya alam ang tungkol sa bagay na ito. Tumawa naman si Simonyeov at tinanong na kung sa palagay ba niya ay alam na niya ang lahat ng bagay tungkol sa kanya. Kasunod nito ay nagpaalam na siya para umalis at babalik na lamang pagkalipas ng 4 na araw. Pagkatapos nito ay sumakay na siya sa kanyang motor,
Ngunit sa oras na ito ay nagsuot na siya ng helmet sa gayon ay hindi siya makilala ng mga tao at malaman kung saan siya pupunta. Habang nagmamadali sa kanyang pagmumotor ay lumipas na ang ilang oras, at nakarating na siya sa isang bulubunduking lugar, at matapos umakyat sa bundok ay binanggit niya na ito na marahil ang lugar na yon. Kasunod nito ay inilabas niya ang return stone, saka sinabi na hindi niya maisip na ang ibibigay sa kanya Eric bilang regalo ay ganitong klaseng bagay, na ikinatuwa niya, dahil kakailanganin niya ito, tulad ng mga ginto, magic stones, mga buto ng halimaw, mga minerals, at mga dungeon drops. Habang iniisip pa niya ang maaari niyang kitain sa mga ito, ay sinabi niya na gagamitin niya ang mga ito bilang pondo sa parating na winter trade market. Kasunod nito ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at agad na tumalon patungo sa itaas na parte ng bundok, at pagkalipas ng ilang sandali matapos makarating sa ibabaw ay ngumiti siya, dahil ito na mismo ang lugar na tinutukoy niya. Sa sandaling ito ay itinulak na niya ang malaking bato na nakaharang sa pasukan ng lugar na yon, at matapos niyang gawin ito ay nakita na niya ang portal na patungo sa lugar na pinagtaguan niya ng kanyang mga kayamanan. Habang pinagmamasdan niya ito ay nakahinga siya ng maluwag dahil nandito pa rin ito. Pagkatapos nga nito ay agad niyang inilapit ang kanyang kamay patungo sa portal, at habang ginagawa niya ito, ay napangiti siya dahil medyo matagal na rin noong huling ginawa niya ito. Samantala, matapos niyang gawin ito ay nadala siya sa isang lugar sa loob ng dungeon, at habang sinusuri niya ang paligid ay ngumiti siya, dahil ito na nga mismo ang kanyang secret dungeon. Habang iniisip pa niya ito ay humihigop siya ng maraming hangin, saka naisip na ang atmosphere sa lugar na ito ay gaya pa rin ng dati. Sinabi rin niya na sa tuwing pumapasok siya sa loob ng dungeon, ay pakiramdam niya ang kanyang katawan at pag-iisip ay parang gumagaan. At simula noong bumalik siya mula sa final dungeon, ay ito na ang pinakamagandang pakiramdam na naramdaman niya. Habang naglalakad siya sa loob ng dungeon na ito, ay naisip niya ang paraan kung paano niya nagawa ang secret dungeon na ito, at ito nga ay kung ay kiklear niya ang isang dungeon, at iiwanan ang core nito, at pagkatapos ay gagamit ng return stone ay makakagawa na siya ng isang ghost dungeon na katulad nito. Habang naglalakad ay naisip din niya na medyo matagal na rin simula nang huli siyang nakapasok sa isang dungeon. Pagkalipas nga ng ilang sandali ay nakita na niya ang isang malaking coliseum na nasa harapan niya. Sa pagkakita nito ay muli niyang naalala na ang pagpasok niya sa mga dungeon ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay buhay pa. Bagamat noong bumalik siya ay nakaramdam siya ng pagsisisi, dahil hindi niya natapos ang final dungeon, naisip din niya na kung ibabalik ang panahon ay pipiliin pa rin niya na iligtas ang mundo. Ngunit nagsisisi pa rin siya, at naisip na dapat ay namatay na lamang siya noong mga panahong iyon, dahil para sa kanya yon na ang pinakamagandang katapusan para sa isang buhay na puno ng laban at paghihirap. Pagkatapos maisip ito ay naalala niya ang mga panahon noong nasa kabataan pa niya siya, at magsisimula pa lamang siyang pumasok sa mga dungeon. Dito ay sinabi sa kanya ng isang lalaki ang isang sikreto na hindi alam ng mga ordinaryong tao. Sinabi niya na ito ay ang katotohanan na ang mga tao ay hindi mananalo laban sa mga underworlders. Dinagdag pa niya na bagamat ngayon ay marahil ay hindi pa niya ito naiintindihan dahil hindi pa siya nakakapasok sa loob ng dungeon, ay makakapagtiwala naman siya na ito ang katotohanan. At kahit na ang mga pinakamalalakas na superhumans ay alam din ito. Ito rin mismo ang dahilan kung bakit kapag nakakahanap sila ng mga bagong superhumans, ay ginagawa nila ang kanilang makakaya upang mabilis silang lumakas, para sa hinaharap ay makatulong din sila sa laban na ito, at maging pag-asa ng mga ordinaryong tao. Matapos namang marinig ang lahat ng ito, ay sinabi ni Simonyob na wala naman siyang paki dito, dahil para sa kanya, ay hindi na niya ito problema. At ang tanging rason kung bakit siya nandito, ay dahil ang mga dungeon ang tanging bagay na nagbibigay ng interes sa kanya. Habang inaalala pa niya ito, ay napatanong din siya sa kanyang sarili, kung bakit kailangan pa niyang bumalik sa pagkabuhay. Dahil yun na nga mismo ang perpektong pinal para sa kanyang kwento. Dahil para sa kanya, ay hindi siya nababagay sa mapayapang mundo na ito. Pagkatapos ng mga pag-iisip na ito, ay itinoon naman niya ang kanyang pansin sa dungeon na ito, at napatanong kung mayroon din ba ditong mga underworlders na nagtatago, katulad ng naramdaman niya noong siya ay nasa France. Ngunit agad din naman niyang isa na walang bahala ang ideyang ito, dahil para sa kanya ay imposible na iyong mangyari. Ngunit habang sinasabi pa niya ito ay napansin niya ang kulay ube na usok sa di kalayuan, nang makita niya ito ay nagulat siya,
dahil nakakasiguro siya na natapos na niyang malinis ang lugar na ito, kaya wala na dapat na nabubuhay sa lugar na ito ngayon. Sa pagsasaisip nito ay napatanong siya kung meron bang mga superhuman na nakatuklas din ng lugar na ito, ngunit nang suriin niya ang ilalim ng bato, ay nakita niya ang mga lumot. Kaya nakakasiguro siya na wala pang dumaan sa lugar na yon. Dahil dito ay naisip niya na isang bagay lamang ang ibig sabihin nito. Pagkatapos maisip ito ay inilabas niya ang kanyang sibat, at naisip na hindi angkop ang dala niyang gear para tapusin ang nilalang na nasa lugar na ito. At habang ina-activate na niya ang kanyang sibat, ay napangiti siya dahil sa kanyang pagka-excite, at sinabihan ang basurang underworlder na nandito, na lumabas na. To be continued sa part 13. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.